بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugutungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Ang huling nabasa natin ay yung number 83, yung definition ng iman. Wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Ang definition na ito ay ang binanggit lamang dito ay ang pagbigkas ng dila sa iman. Sasabihin ng dila, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapos paniniwalaan ng buo ng puso. Paniniwalaan ng puso ang binigkas ng dila ng buo. Ang kinonfirm ng dila ay paniniwalaan ng puso ng buo. Hindi dito nabanggit yung al-amalu bil jawarih. Ang pagsagawa ng mga parte ng katawan sa kinonfirm ng dila at pinaniniwalaan ng puso. Ang dahilan bakit hindi dito binanggit ng author, ng musannif sa matan na ito ang al-amalu bil jawarih, dahil nagkaiba ang mga ulama sa ta'rif ng iman, ang pagsagawa ng mga parte ng katawan sa binigkas ng dila at pinaniniwalaan ng puso. Ang karamihan, ang al-amalu bil jawarih ay kabilang sa definition. Wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan wal amalu bil jawarih. Pero sa ibang mga ulama, lalo sa mga ulama ng mga Hanafiya, ay ang al-amalu bil jawarih ay ang tingin nila dito ay kondisyon ng iman, syurut, syartul iman. Pero kung titingnan natin ng maigi, ay walang pagkaiba, dahil dito sinasabi ng mga ulama ay khilaf lafzi, khilaf suri. Walang epekto ito sa pagsagawa ng iman. Dahil kahit ito ay tinawag na shart, ay kahit ito ay shart condition ng iman, ay kinakailangan pa rin na isagawa, kasi hindi matatanggap ang iman kapag hindi mo isinagawa ang kaniyang kondisyon. Kagaya ng salah. Ang salah, kabilang sa kaniyang mga shart ay ang tahara. Ang pagniyat sa ibang mga ulama, ito ay kabilang sa shart. Ang udu, kabilang sa shart ng salah. Ang tao na nagsala na walang udu ay ang kaniyang
sala ay batil, sira, hindi matatanggap. Kahit ang udu ay hindi kabilang sa mga arkan as-sala, mga haligi ng sala. Dahil dito, ang sinasabi ng mga ulama, walang kondisyon, walang epekto ito. Ang pagkaiba ng pananaw ng mga ulama sa al-amal al-jawarih. Sa mga ulama ng mga Hanafiya ay tinatawag nila na shart, kondisyon. Ang iba naman karamihan ay kabilang sa ta'rif, definition ng iman. Dahil ito, kung itatanong sa atin, saan yung al-amalul bil jawarih, siya kondisyon na ito, siya ta'rif na ito, wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Ang sagot sa mga ulama ng mga Hanafiya ay ang kanilang pananaw sa al-amalu bil jawarih ay kondisyon ng iman. Yan. 84. Wa anna jami'a ma anzalallahu fil Qur'ani wa jami'a ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun. Kabilang ito sa obligado na paniwalaan natin, paniwalaan ng isang Muslim ng buo. Dahil kapag lumihis dito, maliligaw. Ito ang tamang paniniwala. Ito ang tinatawag na sirat, mustaqim, matuwid na daan, tuwid na landas, tuwid na daan. Katotohanan, lahat ng ibinaba ni Allah na nasa Quran at lahat ng hadith na sahih, tama, mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na kabilang sa kaniyang kakabilang sa agama, Islam, at pagpapaliwanag sa Islam, kulluhu haq. Lahat ito totoo. Hindi dapat pagsinungalingan. Kinakailangan na isagawa at kinakailangan na paniwalaan ng buo. Kapag pinagsinungalingan ang mga nabanggit sa Quran, ay magiging kafir ang isang tao. Dahil dapat pinaniniwalaan ng isang Muslim ang lahat ng ibinaba ni Allah na nasa Quran. Ang kaniyang ibinaba sa Quran na nasa Quran ay nagkakaiba. May mga uri. Kabilang dito ang mga hukom na ibinaba ni Allah. Ito ay ginawa niya na haram. Ito ay ginawa niya na wajib. Lahat ng mga hukom na binanggit ni Allah sa Quran ay kinakailangan na paniwalaan ng buo at walang makakahigit sa mga hukom na ito na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapantay sa mga hukom na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa Quran. Pangalawa, ang mga pangalan ni Allah at ng kaniyang mga katangian. Kinakailangan na paniwalaan natin ng buo. Ang ingatan natin ang pagtanggi
sa isang pangalan o kay isang katangian ni Allah na binanggit niya sa kaniyang kitab na Quran, dahil si Allah ang nakakaalam sa kaniyang sarili. Dahil siya ang nakakaalam sa kaniyang sarili, siya ang karapat-dapat na magpaliwanag, mag-describe, magbigay ng pangalan, at magbanggit sa kaniyang mga katangian. Dahil dito, obligado sa atin na paniwalaan natin ng buo. Yan. Pangatlo, ang mga akhbar, ang mga kwento na ikinukwento ni Allah sa kaniyang kitab na Quran, tulad ng mga pangyayari mangyayari sa libingan at sa kabilang buhay, sa paggunaw ng mundo. Lahat ito ay obligado sa atin na paniwalaan natin ng buo. Hindi maaring itanggi ang isa sa mga binanggit ni Allah tungkol sa mga bagay na ito. Ganon din ang mga nangyayari na ikinikwento ni Allah sa mga sinaunang tao sa kaniyang paglikha sa mundong ito. Kinakailangan na paniwalaan natin ng buo at walang kasinungalingan dito sa lahat ng mga binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pamamaraan na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ganitong paraan kayo magtatagumpay, sa ganitong paraan kayo mananalo, sa ganitong paraan makakamtan ninyo ang kapayapaan at kaginhawaan. Obligado sa atin na paniwalaan natin ng buo at sumunod tayo sa kaniyang mga sinasabi. Ganon din ang kaniyang mga binabanggit tungkol sa mga kasamaan. Ito ang makakasama sa inyo. Kapag ginawa ninyo ito ay mapapahamak kayo. Ay ang mga ganitong sinasabi ni Allah, ibinaba ni Allah sa kaniyang kitab na Quran. Obligado sa atin na paniwalaan natin ng buo. Ganon din ang lahat ng bagay na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagdating niya sa atin ay nagkakaiba. Dahil dito, lahat ito, kapag ito ay tama ang kaniyang pagdating sa atin, ay kinakailangan na paniwalaan natin. Ang pagdating ng mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin ay nagkakaiba. Kabilang sa mga hadith na ito ay tinatawag na hadithun mutawatir. Ang hadith mutawatir ay ito yung hadith na nakarating sa atin na napakarami ang kaniyang dinaanan. Napakarami ang nag-ulat dito. Nag-ulat sa hadith na ito na hindi maaring pagsinungalingan ng ating mga kaisipan. Obligado na mapaniwalaan natin dahil sa dami ng kaniyang dinaanan o kaya dami ng nag-ulat sa kanya. Ang mga hadith na ito ay tinatawag na mutawatir. Pangalawang uri ng hadith o kaya pangalawang bahagi ng hadith o kaya mga hadith na nakarating sa atin ay tinatawag na mga ahad. Ang tinatawag na mga ahad ay ito yung mga hadith na hindi naman
tulad ng mutawatir na napakarami ang kaniyang dinaanan na tao o kay nag-ulat sa kanya. Dahil dito ang mga ahad ay tatlong bahagi. Sinasabi ng mga ulama na tatlong bahagi. Una, tinawag na masyhur. Ang dinaanan ng hadith na ito ay tatlo. Tatlong tao, tatlong rawi, tatlong sanad ang kaniyang dinaanan hanggang nakarating sa atin o kaya maari maging apat. Ang kailangan hindi umabot sa tinatawag na mutawatir. Pangalawang hadith o kaya pangalawang bahagi sa mga hadith na ahad, yung tinatawag na aziz. Ang tinatawag na aziz ay ito yung hadith na ang kaniyang dinaanan hanggang nakarating sa atin ay dalawang sanad o kaya dalawang rawi nag-ulat sa hadith na ito. Pangatlong bahagi sa tinatawag na ahadith ahad na yung gharib. Ang gharib ay ito yung hadith na nakarating sa atin na ang kaniyang dinaanan ay iisa lamang. Iisa lamang ang kaniyang dinaanan. Ang mga ahad na hadith, yung tatlong bahaging hadith ay nagkakaiba ito sa hukum. Nagkakaiba sa hukum. Kabilang sa mga hadith na ito na ahad ay ang sahih. Ibig sabihin na ang kaniyang dinaanan ay lahat maganda, lahat malakas, lahat mabuti ang kaniyang dinaanan. Wala siyang dinaanan na isang taong hindi mapagkatiwalaan o kaya alanganin tayo sa kanya o kaya ang tao na ito ay hindi tinatanggap ang kaniyang mga kwento. Ang ganitong hadith ay nakarating sa atin na sahih dahil ang kaniyang mga dinaanan ay lahat maganda. Lahat maganda, lahat malakas na rawi, tagaulat. Ito ay hadithun sahih. May hadithun hasan o kaya may hadithun da'if, mahina na hadith. Dahil dito, ang mga hadithun sahih na kabilang sa mga ahad ay kinakailangan na paniwalaan natin. Kinakailangan na isagawa natin. Dahil dito, kahit saan, sa ahkam, tungkol sa mga hukum, tungkol sa akida, tungkol sa mga kwento, sa kabilang buhay, ang kailangan nakarating sa atin ang hadith na ito ng tama, ng sahih, na walang problema. Dahil dito, kinakailangan na paniwalaan natin. Ang mga hadith na da'if naman ay hindi kabilang sa binanggit siya, sinabi ng gumawa sa mat na ito. Yung sabi niya, wa jami'u ma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin naman sa susunod. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.